I highly encourage you, to join companies offering 50 pesos per 25 minutes. Now, sino ka? Number 1, kung ikaw ay no experience sa pagtuturo, pero alam mo sa sarili mo na kaya mong magturo with guidance from trainers or your managers or hub owners. Pangalawa, kung ikaw ay may 6 months experience or 1 year, pero you tried to apply sa companies giving 200 pesos per 1 hour or 200 pesos per 1 hour, pero hindi ka pumapasa. Marahil dahil sa video, yung introduction video mo, pronunciation, grammar, I don't know. But anyway, hindi ka makapasok sa company na ganon ang offer. Pangatlo, kaya mo naman. Marunong ka na because of your experience, kasi nag-aaral ka naman. But, you don't have the connection para makapag-freelancer. Ikaw yung tinutukoy ko dito. Now, kung hindi ka nabibilang doon sa mga nabanggit ko, well, this video is not for you. So, let's start. 50 pesos per 25 minutes. Kapag yan, sinuma total mo, nagtatrabaho ka ng 8 hours sa bahay, that is more than 800 pesos. Kung 8 oras kang magtatrabaho. Again, nasa bahay ka, 800, more than 800 pesos yan. Ikumpara mo ngayon yan dun sa mga trabaho sa labas na ang minimum wage ay 600 pesos. Okay? Now, marami kang mababasa sa social media. Sinasabi nila na itong mga companies na to, itong mga hub owners, itong managers na nagbibigay ng 50 pesos, ina-exploit daw kayo. Andito ka sa sitwasyon na kailangan mo ng tulong. Nagmagandang loob itong mga hub owners, managers, or itong mga companies na i-train ka or bigyan ka ng pagkakataon na makapagturo, na makapasok sa ESL. Bibigyan ka ng 50 pesos for every 25 minutes na inilagi mo sa company nila. Exploitation. Teach, ikaw ang nakakaalam ng mga pangangailangan mo. Ikaw ang nakakaalam kung anong kapasidad mo. Ikaw ang magsabi ngayon kung doon sa ino-offer na training or kung wala man yung training, yung every time na magme-message ka sa hub owner or dun sa manager mo, sinasagot ang bawat tanong mo, gina-guide ka. Exploitation ba ito? Lumilipad yung buhok ko. Ikaw ang sumagot niyan. Now, doon naman tayo sa mga nagsasabi na exploited ang mga Filipino ESL teachers because of this 50 pesos per 25 minutes. Ganito lang yan eh. Andito tayo sa sitwasyon na ang mababang bigay ay 50 pesos. Okay? Now, rant ka ng rant sa Facebook, you are spreading negativity. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang bigyan ng 800 pesos per day itong mga teachers na gustong pasukin ang ESL? Walang experience, may experience but not enough, no confidence, no connection. Are you willing to give
800 pesos? Again, andito tayo sa sitwasyon. Inuulit-ulit ko to kasi parang nawawala minsan sa konteksto yung mga comments sa mga videos ng, alam mo yun, kapag may nagpo-promote ng 50 pesos. Teach, meron ka namang pwedeng solusyon dyan eh. I said teach kasi ina-assume ko na teacher ka din, no? Kayo, maraming bumabatikos. Ganito yan, meron kang dalawang bagay na pwedeng gawin. Number 1, magtayo ka ng company, magbigay ka ng 200 pesos per 1 hour. Again ha, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga nabanggit ko. Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga tenured, hindi natin dito pinag-uusapan yung mga may confidence na magsarili. No. Sila yung pinag-uusapan natin dito. Pangalawa, mag-train ka ng free. Magbigay ka ng training, pero siguraduhin mo na kapag lumabas itong mga trainees mo dyan sa course na inoffer mo for free, kasing galing mo na sila. Sila yung tipo na kapag nirekomenda mo sa companies na nagbibigay ng 200 or 250, pasok agad sila. Instead of finding fault, find the remedy. Para sa akin, yan yung nakikita kong solusyon. Kasi teach, pag ito nagawa mo, nakapagtayo ka ng company at nagbibigay ka ng 200, sisikat ka talaga. Baka mabigyan ka pa ng award for this. Pero teach, kung hindi mo kayang ibigay yan, kung hindi mo kayang gawin ang ginagawa nitong mga managers at ng mga hub owners, wag mo namang sirain ang loob nitong mga baguhan na walang kaalam-alam sa ESL. Sasabihan mo ng mga negative. If you feed mo ng mga negative information na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Now, pag-usapan naman natin itong mga hub owners, mga managers. Lumilipad talaga siya. Okay. Bago naging hub owner yan, bago yan naging manager, nagsimula yan as tutor. Marahil, nagsimula yan sa company, hanggang sa lumakas na ang loob, nagtayo ng sarili. Dumami ang estudyante, hindi na kayang i-handle ang ginagawa, nagtitrain ng kapwa nila para mabigay yung mga estudyante na yon. In that way, natutulungan na nila yung estudyante kasi alam nila sa sarili nila na itong kinukuha nilang mga teacher ay na-train nila. Itong mga to, may pamilya ring pinapakain yung mga yan. Kapag yan, hindi nag-recruit, sabihin natin, ng mga tutors, nagtuturo yan. Sa tingin mo, magkano ang kinikita niyan per hour? 500 per hour? 800 per hour? Or 1,000 pesos per hour? Versus, dun sa nakukuha nila na kung magkano lang para lang ma-leverage nila yung service nila. Ang nasa isip ko, sasabihin ko, ang hirap. Kasi actually, totoo, ang hirap. Ang hirap nung ginagawa mo na ang lahat, magbibigay ka ng training. Another thing, merong nagbibigay ng 80 pesos training, may nagbibigay ng 2,499. Balik tayo dun sa 2,499. Itong nagbibigay ng mga ganitong training, ano ang ino-offer nila? Binasa nyo ba? Number 1, training to hiring. Meaning, ang binibigay niyang training dito sa mga applicants ay kung ano yung standard ng companies na papasukan. Kasi sila yung pinagkatiwalaan.
At yung tiwala na yan, hindi yan nakukuha ng one day lang. Ibang lahi yan eh. Naka-build na to ng trust doon sa mga companies. So let's say for example, magbibigay ng training. Natatapos ba yun doon? Hindi. Tatanggap yan ng mga requirements. I-review nila. Merong iba na talagang ligwak. Hindi talaga papasa eh. Even sa 50 pesos. Meron yan teach. Baka akala mo wala. Meron. Ako nang nagsasabi sa'yo. Ngayon, meron namang iba na may konting palya, pero nakikitaan nila ng potensyal. Anong gagawin nila? Ipapaulit nila yung intro video, i-coach nila. Okay? Ano pa? Kapag itong mga baguhan ay may tanong, magsisend ng message yan, malamang sa malamang sasagutin yan. Hindi ba kumakain ng oras yan? So again, yung hinihingi nilang bayad, actually, idadagdag ko pa, mahabang coaching ang binibigay ng mga yan. Hindi yan natatapos sa after the training, tapos na, no. Kasi once na pumasa yan at binigay na yan sa company, cargo niya yan eh. So dapat siguraduhin niya na maayos ang ano niyan, ang performance niyan. Again, hindi ba kumakain ng oras? Na sana, yung pagsagot-sagot niya dun sa mga messages, sana itinuro niya na lang. Instant yun, 1 hour, 500. Tapos, kukwestiyonin ninyo. Alam niyo yung mga trainings na yan, no matter how much, di ba? Kung 80 pesos yan, 100, 400, 2,000. Bakit ba kinu-question ninyo? Sila ang nakakaalam ng overhead expenses nila. 'Di ba? So, ganon. O ngayon, hindi mo afford magbigay ng free training. Di mag-training ka, mag-charge ka. Walang ko-question sa'yo niyan. Hindi ka ko-questionin. Nitong mga hub owners at managers na tinitira ninyo. Hindi ako nandito para kumampi kay ganito, kay ganyan. Kaya lang kasi, sa tagal ko dito sa industriya, nakita ko na yan eh. Nakita ko na yung pinagdadaanan nila. I know how it feels. Bago mo sila pulaan, be a manager, be a hub owner, and then usap tayo. Sabihin mo sa akin na ine-exploit nila itong mga kapwa nating English tutors. Masyado nang maraming negative sa social media. Huwag na nating dagdagan. Kung meron tayong pwedeng i-share, gumawa ka ng video, magbigay ka ng mga experiences mo, yun na lang, gawin natin. Kasi in our own little way, nakakatulong tayo sa kanila. Huwag na tayong magsiraan, huwag na tayong magbangayan. Kasi lahat naman tayo, ginagawa lang natin yung trabaho natin. 'Di ba? Sa mundo ng ESL, matagal na yan dito. Ako nga, 25 years. I saw the transition. Kung paanong napunta yan sa 50 pesos. Another thing, sasabihin ninyo, itong mga companies naman, tinotolerate naman ng mga managers at ng mga hub owners. Naisip ba ninyo kung magkano ang binabayad ng mga estudyante dito sa mga companies? Huwag ninyong i-compare yung kinikita ng mga private, huwag ninyong i-compare yung binabayad ng estudyante sa private tutors at sa companies. Magkaiba. Magkaiba yan. Now, assuming, for the sake of argument, malaki naman talaga ang binabayad ng mga estudyante. Wala bang overhead projector?
Wala bang overhead expenses ang mga ito? They're running a company. Wala ba tong mga taong binabayaran? Wala ba tong mga teachers na sinuswelduhan? Mga trainers na sinuswelduhan? Kuryente, internet, promotion na lang. Wala ba? Saan nila kukunin yon? Sa'yo? Sa inyo? Di ba sa bayad ng estudyante, tinotolerate namin? Hindi. Hindi. It's just that naiintindihan namin kung paano magpatakbo ng company. Minsan kasi ang mahirap, andun ka sa employee mindset. I don't know if you understand what I mean. Parang, alam mo yung, walang masama sa pagiging empleyado. I'm so sorry. Ang ibig ko nang sabihin kasi, ang nakikita nyo lang, binabayaran yan. Nakikita nyo lang, malaki ang binabayad dyan sa company. Pero hindi ninyo tinitignan yung expenses. Nagbabayad ng tax. Diba? Yun yung mga nami-miss minsan. So again, stop negativity. Magtulungan tayo. Kung may magagawa ka, i-contribute mo. Pero kung wala, wag mo nang tirahin yung mga tumutulong. Inaaway ninyo ang mga managers, inaaway ninyo ang mga hub owners. Eh, saan sila lulugar? Pabayaan. Ano, pabayaan na lang sila, yung mga ano? Kawawa naman kasi yung mga baguhan na minsan naiimpluwensyahan, di ba? We're not here to gaslight you, guys. No. I mean, I'm not here to gaslight you. I'm not here para kampihan ng mga companies, para kampihan ng mga managers or hub owners. No. Pinapakita ko lang sa inyo yung situation. Para naiintindihan ninyo kung bakit 50 pesos yung binibigay. Ihabol ko lang. May nagsabi, Filipinos are great. Magagaling sa English. Totoo yan. Expose tayo sa English that's a no-brainer. Magagaling talaga tayo. 'Di ba? Kaya lang, sa pagtuturo, it's not just magaling ka mag-English, enough na. Alam mo ang grammar, enough na. No, it's not about that. It's the transfer of knowledge. It's the way you teach. The way na ma-encourage mo yung mga bata. 'Di ba? 3 days kayang training. Teach, sasabihin ko sa'yo, yung 3 days mo, kung ang pag-uusapan lang natin ay turo-turo, napakahaba niyan. Kasi magagaling nga tayo Bigyan mo ng libro yan, kausapin mo ng 10 minutes, kaya niyang magturo. I tell you, because I started without experience. Kaya ng Pinoy yan. The problem is sustainability. Hanggang kailan yan? Hindi ba magle-level up ang mga students niyan? Ano, forever mong ilalagay sa ABC ang teacher? Paano na yung chance niya ng kumita ng malaki? Hindi tayo galit. Pinapaliwanag ko lang na dito, kung papasok ka sa 50 pesos, hindi ka talo. Yung mga nabanggit ko na tao na gustong subukan itong ESL. Hindi ka talo sa 50 pesos. Huwag kang maniniwala sa mga nababasa mo sa social media. Walang talo dito. Mindset mo, number 1. Pagpasok mo dyan, gamitin mo yung resources, I always say. Andyan ang estudyante. Let's say walang trainings. Andyan ang estudyante, pag-practicean mo. Mag-aral ka, mag-attend ka ng mga seminars. Number 2, ayan na nakakausap mo. Lalo na yung mga hub owners, nakakausap mo ng personal. Sinasagot ka naman pag nagtatanong ka, magtanong ka na ng magtanong. Kasi yun ang offer niya di ba? Hub owners, yan yung pangako ninyo. Magbibigay kayo ng unlimited, di ba?
coaching, advice. Gamitin nyo. Hindi kayo hihindian yan. Kasi dito, pangalan nila ang nakasalalay. More than anything else, yung pangalan yung importante, di ba? Pangalan nilang nakasaalang-alang. Pangalan nila, their name is at stake. So please, kung hanggang ngayon ay nag-iisip ka pa rin, again, dun sa mga nabanggit ko na applicants kung nag-iisip ka pa rin whether papasok ka ba sa 50 pesos, whether exploited ka ba pag pumasok ka dyan, kung nag-iisip ka pa rin kung ang 2,499, hindi sa akin yun hindi ko yung training. But if iniisip mo, talo ka dyan, baka hindi ka para dito. That's all.